Kabanata 1141. Nagkaroon ng matinding hinala si Robert. Ibig bang sabihin ni Danrick na malapit nang mamatay si Zachary? Nang pumasok sa isip niya iyon, namutla siya sa takot. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang kinakabahang tumingin sa paligid. Mukhang hindi pa rin nakakalimot si Danrick sa alitan ng mga Noct at Lindbergh. Malamang ay nagpadala siya ng tao para patayin si Zachary. Hindi ito simpleng bagay. Hindi dapat madamay ang pamilya Laurent. Pinukpok ni Robert ang kanyang dibdib sa kaba at mabilis na umakyat sa hagdan para hanapin si Luis. Sa silid ni Luis, abala ito sa pagtawag sa mga kaibigan at masayang ibinabalita na malapit na siyang magpakasal. Lahat ng kaibigan niya ay natuwa para sa kanya. Isa sa kanila ay isang shareholder ng gymnasium project sa Pil-Ere. Nang marinig niyang ikakasal si Luis, natawa siya at nagsabing, "Kaya pala." Noong ipinatawag ni Ginoong Noct ang mga shareholder sa Ashenville Garden at hindi ka dumating, inisip naming nag-away kayo. Pero yun pala, ikakasal ka. Siguro abala ka sa nobyo mo kaya wala ka ng oras. Nagulat si Luis. Tinawag ni Zachary ang lahat ng shareholder sa isang pulong. Nabanggit ba niya ako? Sinabi ba niya kung bakit? Naramdaman ni Luis ang kaba. Baka umatras si Zachary sa proyekto dahil sa galit at hiya sa nangyari sa kanila ni Charlotte. Kung aalis si Zachary, titigil ang proyekto. Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera para palitan ng puhunan niya? Sagot ng kaibigan, tungkol sa proyekto syempre. Bakit, hindi mo ba alam? Nasa Erihal ako nitong mga araw dahil abala ako sa pagplano sa kasal. Kahit may kaba, nagtitiwala pa rin si Luis kay Zachary. Makinig ka na lang kay Zachary tungkol sa proyekto. Mas may karanasan siya kaysa sa akin. Sige, pupunta na ako sa isang ball. Alam na ba niya na ikakasal ka? Hindi pa. Ikaw muna ang tinawagan ko. Sabihan mo na agad siya. Magdiwang tayo mamayang gabi. Ako, nandito na asawa ko. Ibababa ko na to. Pagkatapos ng tawag, hawak pa rin ni Luis ang telepono. Ang saya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng kaba at lungkot. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Zachary o kung paano haharapin ito. Kahit umiwas pa siya, kailangang magpatuloy pa rin ang proyekto. Ano ang dapat kong gawin? May problema ka ba ngayon? Biglang nagsalita si Robert, dahilan para magulat si Luis. Kailan ka pa pumasok, Dad? Matagal na. Umupo si Robert sa sofa sa harap niya. Nang abutan siya ng katulong ng kape, pinaalis niya ito at isinara ang pinto. Matapos uminom ng kape, seryoso niyang sinabi, hindi pa natin inanunsyo ang kasal, pero tinawag na ni Zachary ang mga shareholder. Mukhang gusto niyang umatras sa proyekto at gulatin tayo. Hindi naman siguro, nakaramdam ng kaba si Luis dahil iyon din ang nasa isip niya. Matagal na niyang kilala si Zachary, at alam niyang hindi ito madaling kalabanan. Ngayon na inagaw niya ang asawa at mga anak nito, siguradong galit na galit si Zachary. Kaya maiintindihan kung gusto nitong gumanti. Alam mo naman kung anong klaseng tao si Zachary, sabi ni Robert nang may pangungut siya. Sa tingin mo ba ganoon siya kadaling lokohin? Maiintindihan ko kung gagawin niya iyon, sagot ni Luis habang nakayuko. Kasi ako naman ang unang nagkamali. Kahit putulin niya ang koneksyon namin, wala akong karapatang magreklamo. Nag-init ang ulo ni Robert. Matagal na silang naghiwalay. Hindi mo naman sila pinilit. Pati ang relasyon, dapat ay kusa. Hindi mo naman pinilit si Charlotte na pakasalan ka. Tama ka naman, pero, naiilang pa rin ako. Kapag nagkita kami muli, siguradong magiging alanganin ang lahat. Oo, paalala ni Robert sa kanya na sa mga panahong ito ay huwag muna siyang makipag-ugnayan kay Zachary. Bawasan muna ang pakikipag-usap at ipagawa na lang sa iba ang proyekto. Sa totoo lang, hindi iyon sinabi ni Robert para tulungan si Luis na maiwasan ang kahihiyan. Ang tunay na dahilan ay gusto niyang ilayo si Luis kay Zachary. Sa ganoong paraan, kahit magkaroon ng alitan ang pamilya Noct at Lindbergh, hindi madadami ang pamilya nila. Hindi ba't parang hindi tama iyon? Tanong ni Luis na may pag-aalala. Kahit bawasan namin ang pakikisalamuha, kailangan ko pa ring managot sa kanya tungkol sa proyekto. Ano bang pananagutan? Sagot ni Robert. Tinatawag na niya ang mga shareholder para sa pulong, kaya malamang na magwi-withdraw na siya. Kung talagang magwi-withdraw siya,
mawawasak ang proyekto, sabi ni Luis habang nakakunot ang noo. Wala pa akong tunay na nagawa noon. Pinaghirapan ko ng husto ang proyektong ito dahil gusto kong patunayan ang sarili ko. Kapag nabigo ito sa kalagitnaan, katatawanan ako. Dati, talagang ikinabahala ko iyan. Pero iba na ngayon. Ikaw na ang mapapangasawa ni Charlotte. May suporta ka na ng makapangyarihang Lindbergh Corporation, kaya hindi mo na kailangang matakot sa pamilya Knox, sagot ni Robert ng kumpiyansa. Palaging ayaw ni Ginoong Lindbergh kay Zachary. Kapag nalaman niyang umatras si Zachary sa proyekto, siguradong papasok siya bilang kapalit. Pero, sige na, tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano, sabay tapik ni Robert sa balikat ni Luis. Magkaribal ang pamilya Knox at Lindbergh. Dahil magiging bayaw ka na ni Danrick, dapat lumayo ka na kay Zachary. Tahimik lang si Luis at nakayuko. Mabigat ang loob niya. Napakadramatiko mo talaga at walang desisyon, reklamo ni Robert. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ngayon? Hindi mo siya niloko. Siya ang nagtaksil sa'yo dahil nagdaos siya ng lihim na pagpupulong kasama ang mga shareholder para patalsikan ka. Dad, halos sabay na sanang sasagot si Luis nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang si Theo ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Hello, Ginoong Murphy. Agad kinuha ni Robert ang telepono at inilagay sa speaker. Luis, ipinaalam ko na sa iba pang mga shareholder ang magandang balita tungkol sa'yo. Masaya silang lahat para sa'yo. Makinig ka. Pagkatapos magsalita ni Theo, narinig nila ang mga boses ng iba pang shareholder sa kabilang linya. Lahat sila ay bumabati kay Luis at hinihikayat siyang sabihin kung kailan ang petsa ng kasal. Kahit gaano pa sila kaabala, pupunta raw silang lahat. Nag-uunahan silang bumati at may ilan pang nagtanong kung sino ang mapapangasawa niya. Sandaling natigilan si Luis bago siya nakasagot. Paano naman si Zachary? Umalis na si Ginoong Knox para magpahinga pagkatapos ng pulong, sagot ng isang shareholder. Mukhang mapotla siya nitong mga araw. Marahil ay pagod na pagod matapos mamatay si Ginoong Henry. Oo nga pala, kasama pa niya ang anak niya, kaya malamang na bumalik siya sa kanyang villa para samahan ito. Luis, biglang kinuha ni Theo ang telepono at nagsabi, nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa kasal mo. Pinabati ka niya at gusto niyang ipaalam mo sa kanya kung kailan ang kasal. Pagkarinig ni Luis noon, bumilis ang tibok ng puso niya at nagtanong ng may kaba, ano pa ang sinabi niya? Wala naman masyado, sabi niya gusto ka raw niyang balitaan ng magandang balita. Sagot ni Theo habang natatawa. Ano raw na magandang balita? Nanginginig ang kamay ni Luis habang hawak ang telepono. Inakala niyang sarkastiko iyon ni Zachary, parang panlalait. Nagdagdag ng puhunan si Ginoong Knox sa proyekto natin sa PhilHealth. Dahil dyan, hindi na natin kailangang mang-alap pa ng pondo at maaari na nating simulan agad ang proyekto. Kailan ka babalik sa PhilHealth? Magkikita tayo roon. Pagkarinig ni Luis noon, nanlaki ang mga mata niya. Akala niya'y aalisin ni Zachary ang puhunan para tuluyang mabigo siya. Ngunit sa halip, dinagdagan pa nito ang puhunan. Hindi ba siya galit sa akin? Maging si Robert ay napahinto sa gulat. May halong pagdududa sa kanyang mukha. Ano bang plano ni Zachary? Luis, tawag ni Theo sa kabilang linya. Aalis ako mamayang gabi at makakarating sa PhilHealth bukas, sagot ni Luis na parang tuliro. Tatawagan ko muna si Zachary. Sige, sagot ni Theo. Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Luis sa kanyang ama nang may pag-aalala. Dad, ano bang ginagawa ni Zachary? Hindi ba siya galit sa akin? Bakit dinagdagan pa niya ang puhunan sa halip na bawiin? Ako man ay nagtataka, sagot ni Robert na hindi rin maintindihan ang sitwasyon. Batay sa ugali niya, hindi niya gagawin iyon. Ang kilala nilang Zachary ay laging marunong maghiganti, ngunit ngayon ay sinusuklian niya ang galit ng kabutihan. May problema ba sa kanya? Gusto ba ni Zachary na malunod ako sa sariling konsensya? Habang mas iniisip ni Luis, mas nag-aalala siya. Hindi, kailangan ko siyang tawagan. Pwede mo siyang tawagan, ngunit trabaho lang ang pag-usapan ninyo. Huwag mong babanggitin ang anumang pribadong bagay, bilin ni Robert. Kapag tinanong kanya tungkol sa kasal, oo o hindi lang ang sagot mo. Wala nang iba, malinaw. Bakit? Tanong ni Luis. Sundin mo na lang ako.
Sabi ni Robert na naiinis na. Sige. Agad tumawag si Luis kay Zachary. Tumunog ang telepono ng ilang beses bago sinagot. Isang pamilyar na boses ang narinig. Hello. Zachary? Halos nanginginig ang boses ni Luis sa sobrang kaba. Anong kailangan mo, Luis? Sa kabilang linya, kalmado si Zachary, na para bang walang nangyari sa pagitan nila. Parang magkaibigan pa rin sila gaya ng dati. Nakausap ko si Ginoong Murphy, at sabi niya dinagdagan mo raw ang puhunan mo sa proyekto. Utol na sabi ni Luis, na parang batang nahuli sa pagkakamali. Oo, sagot ni Zachary. Unang proyekto mo ito, kaya dapat mong pagbutihin. Patunayan mo sa royal family na kaya mo. Pagkarinig ni Luis noon, sobrang naantig ang puso niya. Ngunit sabay din siyang nakaramdam ng hiya at bigat sa loob. Habang pinagmamasdan siya ni Robert, napakunot ang noo nito. Ano bang binabalak ni Zachary? Ginagamit ba niya ang kabaitan bilang taktika? Nasabi na nila sa'yo, di ba? Magkikita tayo sa PhilEre. Pumili ka na ng petsa para masimulan ang proyekto, dagdag ni Zachary. Alam ko, at ikaw naman. Abala ako nitong mga araw, kaya si Lucy muna ang kakausap sa inyong panig. Kapag natapos na ang proyekto, pupunta ako roon para tingnan. Tapos, tama na, sasamahan ko muna ang anak ko. Hindi pa natatapos magsalita si Luis nang ibinaba na ni Zachary ang tawag. Dahil hawak ni Zachary ang usapan mula simula hanggang dulo, hindi man lang nakasingit si Luis para masabi ang iniisip niya, ni para itanong kung alam ba nito ang tungkol sa kasal. Pagkatapos ng tawag, mas lalo siyang nabalisa at nakonsensya. Pakiramdam niya'y labis niyang pinagtaksilan si Zachary, at hindi lang dahil inagaw niya ang babaeng minahal nito, kundi dahil mali pa ang akala niya tungkol sa kaibigan. Sa halip na magalit, tinulungan, sinuportahan, at pinaunlad pa siya ni Zachary. Plano lang ni Zachary iyan. Huwag kang basta maniniwala, mabilis na paalala ni Robert. Hindi siya basta-basta. Kahit may relasyon siya kay Charlotte, hindi siya susuko kung may banta sa interes niya. Dad, tigilan mo na ang pagsalita ng masama tungkol kay Zachary. Galit na sabi ni Luis. Paano mo nasasabi yan samantalang napakabait niya sa akin? Luis, sige na, tama na. Gusto ko nang magpahinga. Inis na itinulak ni Luis ang ama palabas ng kwarto at isinara ang pinto. Pagkatapos ay hinawakan niya ang telepono at matagal na hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Samantala, sa H-City, nakaupo si Zachary sa upuan sa Ashenville Garden. Habang pinagmamasdan niyang naglalaro ng soccer si Jamie sa field, bahagyang naningkit ang mga mata niya at may malamig na kislap na lumitaw sa mga ito. Nalaman ko na, mahinang sabi ni Ben habang lumapit. Pumayag na si Miss Lindbergh. Bagamat hindi pa ito opisyal na inanunsyo, malamang ay mangyayari na iyon sa lalong madaling panahon. Ano naman ang sitwasyon ng Lindbergh Corporation? Tanong ni Zachary. Kasalukuyang napapalibutan ng mga kalaban si Danrick, may mga problema siya sa loob at labas ng kumpanya. Malamang kaya niya sinuportahan ang kasal ay para bigyan si Miss Lindbergh ng panibagong sandigan. Nang marinig iyon ni Zachary, may halong kalituhan at lungkot ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang mabait talaga si Danrick kay Charlotte. Oo, mahina ngunit malinaw na sagot ni Ben. Narinig ko kay Lupi na kahit istrikto si Danrick kay Charlotte, mabuti naman ang intensyon niya rito. Tahimik lang si Zachary habang nakayuko. Napaisip siya kung pumayag ba si Charlotte sa kasal dahil sa kalagayan ni Danrick. Alam kong wala siyang nararamdamang pag-ibig para kay Luis. Pero bakit siya pumayag na magpakasal dito? Hindi ko talaga maintindihan. Noong una niyang marinig ang balita, parang gumuho ang mundo niya. Bagaman handa na sana ang isip niya, masakit pa ring tanggapin ng tuluyang makumpirma iyon. Umaasa pa rin siya na mag-aalangan si Charlotte, na baka maalala nito ang kanilang nakaraan, na baka tumanggi pa ito ngunit ilusyon lang pala iyon. Huwag kang mag-alala, ani Ben na mahinahon. Dahil hindi pa ito opisyal na inanunsyo, baka usapan pa lang iyon at hindi pa tuluyang napagkasundoan. Sa loob ng 3 oras, ipapahayag na nila ang balita. Nakatitig si Zachary sa madilim na bakuran, bahagyang nakakunot ang mga mata. Mula nang umalis si Charlotte, palagi nang umuulan sa H-City.
Ang malamig at maulang panahon ay nagdadala rin ng lungkot sa kanyang damdamin. Tanging si Jamie lang ang tila masaya pa rin araw-araw ay masiglang nag-eensayo at naglalaro ng soccer na parang walang problema. Ngayon ko naintindihan kung bakit gusto ni Robbie na manatili si Jamie sa tabi mo, sabi ni Ben habang pinagmamasdan si Jamie na tumatakbo at tumatawa. Tingnan mo kung gaano siya kasaya. Dahil sinasamahan siya araw-araw ni Marino, mas gumanda rin ang pakiramdam niya. Oo, bahagyang ngumiti si Zachary habang tumayo para sumali sa laro ni Jamie. Ngunit ilang hakbang pa lang, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, parang umiikot ang paligid. Ginoong Nock, sigaw ni Ben habang mabilis na nilapitan siya. Ayos ka lang ba? Dadalhin na kita sa kwarto para makapagpahinga. Tinulungan ni Ben si Zachary na humiga sa kama. Pagkatapos ay kukunin na sana niya ang telepono para tawagan si Reyna, ngunit pinigilan siya ni Zachary. Nasa villa tayo ngayon. Gusto mo bang malaman ito ng lahat? Pero hindi pwedeng pabayaan ito, kabado si Ben. Mas madalas na ang pag-atake ng sakit mo. Ayos lang, sagot ni Zachary habang tinakpan ng braso ang mga mata, pilit na inaayos ang sarili sa liwanag ng silid. Hindi pa ako mamamatay. Ginoong Nock, ikaw, gusto pa sanang magsalita ni Ben pero pinatigil siya ni Zachary sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay. Bagaman balisa at naiinitan ang loob ni Ben, wala siyang magawa kundi tahimik na umalis. Anong nangyari? Bumalik na naman ba ang sakit niya? Mabilis na tanong ni Bruce nang lumapit ito. Oo, tugon ni Ben. Hindi ba't bumisita si Reyna kay Spencer? Anong sabi niya? Gusto sanang makipagkita ni Spencer kay Ginoong Nock pero umalis na siya. Para hindi kumalat ang balita, wala tayong magagawa kundi maghintay hanggang makabalik tayo sa bahay. Kailangan natin siyang hikayatin na magpagamot. Kung hindi, mapapahamak siya, sabi ni Ben nang may kabigatan. Oo, paliit na siya ng paliit. Nakakaalarma na talaga. Habang nag-uusap silang dalawa ng pag-ulong, hindi nila napansin na papalapit na si Jamie mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Kaya, biglang tumigil si Bruce at lumingon. Nang makita niyang nakatayo si Jamie sa tabi ng isang pasilyo, napasinghap siya. Kailan ka pa nandyan? Kakarating ko lang, sagot ni Jamie na nakangiti. Nasaan si Daddy? Pagod siya kaya nagpapahinga sa kwarto, mabilis na sabi ni Ben habang lumapit, yumuko, at hinawakan ang balikat ni Jamie. Anong narinig mo kanina? Wala naman, sagot ni Jamie na kunot noong nagtataka. Bakit po? Wala naman, sagot ni Ben habang napabuntong hininga. Halika, kumain tayo. Huwag muna nating istorbohin ang daddy mo. Ayoko, gusto ko munang maligo. Ang lagkit ng pawis ko. Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo para makapaligaw ka. Hayaan mo na lang yung dalawang magandang ate na ihatid ako. Gawin mo na lang ulit ang trabaho mo. Pagkasabi noon, mabilis na kumawala si Jamie sa pagkakahawak ni Ben at masiglang tumakbo palayo. Kabanata 1145. Sa pag-aalala ni Bruce ay nagtanong siya kung narinig sila ni Jamie. Sa palagay ko hindi naman, sagot ni Ben. Hindi si Jamie katulad ni Robbie. Hindi siya yung tipo na nagtatago ng mga bagay sa puso niya. Tama ka, tango ni Bruce. Pauwi na tayo ngayong gabi, di ba? Tatawagan ko muna si Ginoong Spencer. Sige. Pagkatapos ay bumalik si Bruce sa trabaho habang si Ben naman ay nagbantay sa pintuan ni Zachary. Pagbalik ni Jamie sa kanyang kwarto, nadatnan niya ang dalawang katulong na inihahanda ang kanyang paliguan. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at sinabi, pwede na kayong umalis, kaya ko nang maligo mag-isa. Anong nangyari? Dati gusto mo naman na kami ang nagpapaligo sa iyo, biro ng mga katulong habang nakangiti. Malaki na ako, hindi ko pwedeng iasa sa inyo palagi ang pagpapaligo sa akin, sagot ni Jamie na medyo nahihiya. Hehe, naiilang ka ba Jamie? Biro ng isa sa mga katulong. Oo naman, tigilan nyo na, pinapapulan nyo ang mukha ko, sagot niya sabay takip ng mukha. Gutom na ako, gumawa na lang kayo ng makakain ko habang naliligo ako. Sige, gagawin namin agad. Pagkaalis ng dalawang katulong, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jamie. Tinawagan niya si Robbie gamit ang kanyang smartwatch. Anong meron, Jamie? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Tanong ni Robbie na may antok pa sa boses. Robbie, sa tingin ko may sakit si Daddy,
Sabi ni Jamie na halos maiyak. Narinig kong pinipilit ni na Ginoong Bruce at Ginoong Ben si Daddy na magpagamot. Talaga, anong sakit ni Daddy? Tanong ni Robbie na nag-aalala. Hindi ko rin alam, pero napansin kong pamayat siya at parang wala siyang sigla gaya ng dati, halos lumuha na si Jamie. Robbie, anong gagawin natin? Magiging okay ba si Daddy? Natatakot ako. Huwag kang magpanik, Jamie. Alamin mo muna kung anong sakit meron siya, sagot ni Robbie ng kalmado. Baka simpleng sipon lang, o malungkot lang siya kasi umalis si Mommy dala si Ellie at ako. Siguro kaya masama ang loob niya. Pero parang wala naman siyang sipon. Hindi siya bumabahing at wala rin siyang lagnat, bulong ni Jamie. Kaya kailangan mong alamin kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Iyan ang bago mong misyon. Alamin mo ang totoo at sabihin mo agad sa akin. Sige, gagawin ko. Magaling. Naalala mo pa ba ang tinuro ko sa iyo? Manatiling kalmado at huwag kabahan kahit anong sitwasyon. Oo, naalala ko. Iyon nga ang ginawa ko kanina kaya hindi ako pinaghinalaan ni na Ginoong Bruce at Ginoong Ben. Mabuti, manatiling kalmado, ha? Malakas at malusog ang katawan ni Daddy, kaya baka hindi naman seryoso kung may sakit man siya. Pero siguraduhin mo at ipaalam mo sa akin, ha? Sige. Pagkababa ng tawag, inalala ni Jamie ang mga sinabi ni Robbie. Naramdaman niyang muling lumakas ang kanyang loob at naging determinado siyang alamin ang totoo. Samantala, hindi na makatulog si Robbie matapos ang tawag. Dumating si Robert kasama si Luis kaninang umaga para makipagkita kay Mommy. Sa tingin ko nakuha nila ang gusto nila base sa ngiti nila nung umalis sila. Pero ngayon, may sakit si Daddy. Ano ang dapat kong gawin? Habang malalim siya sa pag-iisip, may kumatok sa pinto. Si Charlotte iyon. Gising ka pa ba, Robbie? Mabilis na tumayo si Robbie at binuksan ang pinto. Nakita niya si Charlotte na bihis na bihis. Mommy, saan ka pupunta? Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kailangan kong pumunta sa kumpanya, sagot ni Charlotte sabay yuko at haplos sa pisngi ni Robbie. Pwede mo bang alagaan si Ellie pagbangon mo mamaya? At huwag mong kalimutan ang online class mo sa 3:00, ha? Sige, Mommy, sagot ni Robbie nang masunurin. Akala ko hindi mo na kailangang asikasuhin ang mga gawain sa Lindbergh Corporation. Bakit kailangan mo pa ring pumunta? May press conference akong kailangang puntahan, maikling sagot ni Charlotte. Aalis na ako, ha? Magpakabait ka habang wala ako. Kung may kailangan ka, puntahan mo si Miss Morgan o si Mrs. Ramos. Mommy, hinawakan ni Robbie ang manggas ni Charlotte. Alam niya kung tungkol saan ang press conference. Ayaw niyang pumunta si Charlotte, ngunit naalala niya si Zachary kaya binitiwan niya ang pagkakahawak. Wala po, Mommy. Sige, umalis ka na. Alam ni Charlotte kung ano ang iniisip ni Robbie, ngunit hindi na siya nagtanong pa. May mga bagay talaga na kailangang harapin kahit ayaw mo man. Magpakabait ka ha. Babalik ako para sabay tayong maghapunan. Pangako ko iyon. Yamakap siya kay Robbie at umalis. Pinanood ni Robbie habang naglalakad si Charlotte palabas ng kastilyo. Lumapit pa siya sa bintana para masdan itong sumakay sa kotse. Alam kong babalik siya agad, pero pakiramdam ko parang iniiwan ako ni Mommy papunta sa malayong lugar. Baka sa ibang mundo pa nga. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ng convoy, ibinaba ni Robbie ang tingin mula sa bintana. Hindi ko talaga maintindihan ang mundo ng mga matatanda. Dumating si Charlotte sa Lindbergh Corporation nang hindi nagtagal. Ang gusali ay nakatayo sa pinakamagandang lugar sa Erihal kung saan maraming negosyante ang nagtayo ng kanilang mga imperyo. Handa na ang press conference. Nakaupo na sina Robert at Luis sa entablado habang hinihintay si Charlotte. Samantala, pinili ni Danrick na umiwas sa atensyon ng publiko kaya hindi na nakapagtaka ang kanyang pagkawala. Pagkababa ni Charlotte sa kotse, naglakad siya papunta sa lugar ng press conference. Agad na tumutok ang lahat ng kamera ng mga mamamahayag sa kanya at sunod-sunod ang pagkuha ng mga larawan. Sinalubong siya ni Luis kahit hindi pa siya nakakarating sa entablado. Hinila pa nito ang upuan para sa kanya bilang isang maginoo. Nakuhanan ng mga larawan ng kabaitang iyon habang patuloy ang pagkuha ng mga litrato ng mga reporter. Ngumiti si Robert habang pinagmamasdan ang kanyang anak na kumikilos bilang isang tunay na ginoo.
Walang duda, isa itong mahusay na hakbang sa ganitong sitwasyon. Agad silang naupo at binati ni Charlotte ang mga mamamahayag bilang tagapagsalita. Pagkatapos ay ipinakilala niya sina Robert at Luis bago inanunsyo ang balitang ikakasal sila ni Luis. Agad na nag-ingay ang buong crowd matapos marinig ang balita. Alam ng lahat na kung si Charlotte, ang malaking personalidad ng Lindbergh Corporation, ay magpatawag ng press conference, tiyak na may malaking anunsyo. Pero hindi nila inasahan na ito pala ang dahilan. Ang kasal sa pagitan ng Lindbergh Corporation at ng Royal Family ng F-Nation ay malinaw na isang estratehikong hakbang para magsanib puwersa. Makakakuha ng makapangyarihang kakampi ang Lindbergh Corporation habang ang Royal Family ng F-Nation at ang pamilyang Laurent ay magkakaroon naman ng malaking benepisyo. Mabilis na nagtatanong ang mga mamamahayag tungkol sa kung paano nagkakilala ang dalawa at tungkol sa detalye ng kasal. Nasagot ni Charlotte ng maayos ang lahat ng tanong nila. Tungkol naman sa kanilang pag-iibigan, sinabi ni Luis na agad siyang na-in-love kay Charlotte nang una niya itong makita sa isang banquet. Hindi na raw niya ito makalimutan mula noon at matyaga niyang hinanap ito kahit saan. Sa kabutihang palad, nagkita silang muli pagkalipas ng 6 na buwan sa isang royal banquet sa F-Nation. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang inamin ang kanyang damdamin, ngunit tinanggihan siya ni Charlotte. Naging magkaibigan sila at patuloy na nanatili si Luis sa tabi ni Charlotte sa pag-asang mahuhulog din ito sa kanya dahil sa kanyang katapatan at pagmamahal. Ilang beses pa rin siyang nagtapat, ngunit ngayon lamang siya tinanggap. Pagkatapos noon, lumuhad si Luis sa harapan ni Charlotte at inilabas ang singsing na simbolo ng maharlikang angkan ng F-Nation at nag-propose sa kanya. Naantig ang mga babaeng mamamahayag sa eksenang iyon, lalo na nang mapuno ng lambing ang tingin ni Luis kay Charlotte. Namangha ang lahat at nagsigawan sa tuwa. Para bang isang perpektong kwento ng pag-ibig na parang galing sa isang fairy tale. Habang nakatingin si Charlotte sa singsing, biglang bumalik sa kanyang isipan ang eksenang ikinasal siya kay Zachary. Sunod-sunod na bumalik ang lahat ng alaala mula sa panahong iyon. Sa isang iglap, ang lalaking nakaluhod sa harap niya ay naging si Zachary. Hindi napigilan ni Charlotte ang mapangiti habang malambing na tumingin pabalik sa kanya. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay papunta kay Luis upang tanggapin ang alok nito. Lubos na naantig si Luis, agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Charlotte at niyakap ito ng mahigpit. "Mahal kita, Charlotte," sabi niya ng puno ng emosyon. Biglang bumalik si Charlotte sa katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya ay si Luis, hindi si Zachary. Hindi pa niya kailanman nasabi sa akin ang salitang mahal kita. Tama na, magsimula tayo muli mula ngayon. Iyon ang sinabi ni Charlotte sa kanyang sarili habang marahang ipinikit ang kanyang mga mata at niyakap si Luis pabalik. Sa Ashenville Garden, H-City, pinapanood ni Zachary sa kanyang computer ang press conference. Hindi nag-aksaya ng oras ang magkasintahan at agad nilang inanunsyo ang kanilang kasal. Nag-propose pa si Luis sa mismong lugar. Puno ng pag-ibig at lambing ang paligid. Para silang isang magkasintahang itinadhana, parang nasa isang bawal na pag-ibig. Wala nang ibang maisip si Zachary habang nakatitig kay Charlotte. Pinanood niyang ngumiti ito ng banayad kay Luis at tanggapin ang alok nito. Niyakap pa ni Charlotte si Luis sa baywang. Parang pinilas ang puso ni Zachary sa sakit habang pinapanood niya ang proposal. Bumalik sa kanyang isipan ang mga sandaling magkasama pa sila. "Zachary, ha, mahal kita. Ano, ulitin mo nga, wala lang, hindi na mahalaga kung hindi mo narinig sa una. Sige na, sabihin mo ulit. Gusto kong marinig." "Hindi, may mga bagay na minsan lang sinasabi. Kasalanan mo kung hindi mo narinig. Bilasan mo, Charlotte. Sabihin mo ulit." "Hindi, never. Kung hindi mo sasabihin, paparusahan kita." "Tigil, ang bastos mo. Nagkakaroon ako ng nosebleed." "Tama na, nakikiliti ako, haha. Buntis ka ba? Dapat magkaroon ulit tayo ng triplets. Siguradong magiging mas masaya ang bahay kapag nangyari yun." "Hindi pwede, hindi ako baboy. Halika na, hindi ba masaya iyon?" Matutuwa sina Robbie, Jamie, at Ellie. Sunod-sunod na bumalik ang masasayang alaala sa isipan ni Zachary, parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanya at nagbibigay ng hindi maipaliwanag na sakit.
Patuloy siyang nakatitig sa computer habang ang isip niya ay puno ng mga eksenang magkasama si Charlotte at Luis. Sa sobrang pagkalugmok, hindi niya namalayang nadurog na pala niya ang baso gamit ang kamay at hawak-hawak na niya ang mga bubog. Para bang sinusubukan niyang hawakan muli ang pag-ibig nila ni Charlotte. Sa bawat higpit ng kanyang kapit, mas lalong bumaon ang mga bubog sa kanyang palad, damaloy ang dugo, ngunit hindi niya magawang bitiwan. Mr. Noct! Mr. Noct! Bitawan mo! Sabay na sigaw ni Ben at Reyna. Doon lang natauhan si Zachary at tumingin sa kanyang kamay. Hindi niya naramdaman ang sakit kahit bumao na ang mga bubog sa laman ng kanyang balat. Binitiwan na niya ako. Binitiwan na niya ako at ang pamilya namin. Ibig bang sabihin dapat ko na rin siyang bitawan? Pero, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Mr. Noct, tama na. Hindi pa kailanman nakita ni Reyna si Zachary sa ganitong kalagayan kaya tumulo ang kanyang mga luha habang mabilis na inaasikaso ang sugat nito. Samantala, kinuha naman ni Ben ang isang bungkus ng tisyo at pinunasan ang dugo sa mukha ni Zachary. Doon lang niya napansin na may nosebleed pala siya. Pinunasan niya ang kanyang ilong at nakita ang dugo sa kanyang kamay. Tinitigan niya ito ng malamig. Nakakatawa, hindi man lang ako nasaktan. Mr. Noct, umiyak na sabi ni Reyna, hindi na pwedeng magpatuloy ito. Kailangan niyo na talagang magpagamot. Nakahanap na ako ng pinakamagaling na medical team para sa inyo. Sila rin ang gumamot kay Miss Lindbergh. Dadating sila bukas. Kung nagawa nilang pagalingin si Miss Lindbergh, sigurado akong kaya rin nila kayo. Walang imposibleng pagdaanan ninyo. Maaari ninyong muling makuha si Miss Lindbergh at ibalik ang mga bata sa inyong tahanan. Magsasama kayong muli bilang isang pamilya. Napakalakas ng dating ng mga salitang iyon, lalo na ang huling bahagi. Nagningning ang mga mata ni Zachary. Tama, walang makakapigil sa akin kapag bumalik ang lakas ko. Walang sinuman, kahit sina Danrick o Luis, ang makakaagaw sa akin ng asawa at mga anak ko. Kailangan kong lumaban, magpagaling, at ibalik silang lahat sa piling ko. Bumalik si Spencer sa Southridge habang nakatayo sa may pintuan na may tungkod sa kamay. Matindi ang kanyang pagtanda sa loob lamang ng isang buwan dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Henry. Ngayon, mukha na siyang tunay na matandang lalaki na may puting buhok. Pati ang paraan ng kanyang paghawak sa tungkod ay halos kahawig na ni Ginoong Noct. Mr. Spencer, sigaw ni Jamie habang bumababa ng sasakyan at patakbong lumapit kay Spencer. Tinuring na ng mga bata si Spencer bilang kanilang lolo mula nang mamatay si Henry. Ang respeto at pagmamahal nila kay Henry ay ibinahagi rin nila kay Spencer. Kumusta Jamie? Sabi ni Spencer sabay yuko upang yakapin ang bata at tapikin ito sa likod. Natutuwa akong makita ka. Hehe, ako rin, sagot ni Jamie na nakangiti. Maayos na po ba ang pakiramdam ninyo, Mr. Spencer? Mas mabuti na, sagot ni Spencer sabay haplos sa ulo ng bata. Malamig na ang panahon. Pumasok na tayo. Sige po, tugon ni Jamie habang hinawakan ang kamay ng nurse at pumasok sa bahay. Nakatayo si Zachary sa tabi ng sasakyan habang pinagmamasdan si Spencer. Napakunot ang kanyang noo at tumingin kina Ben at Bruce. Agad naman nilang ibinaba ang kanilang ulo na tila nahihiya. Tahimik din si Reyna at umiwas ng tingin. Mukhang hindi ako kanais-nais na bisita, Mr. Zachary. Tanong ni Spencer na may maamong ngiti. Hindi totoo iyan, sagot ni Zachary habang lumapit at ngumiti. May inihanda akong tsa sa aking silid-aralan habang naghihintay. Iinom ka ba? Kung gayon, hindi na ako tatanggi, tugon ni Spencer. Inutusan ni Zachary ang mga kasambahay na maghanda ng tsaa habang magkasabay silang pumasok sa villa at nagtungo sa silid-aralan. Inalis ni Zachary ang kanyang Amerikana at umupo sa sopa. Habang inaabot niya ang baso ng alak, pinigilan siya ni Spencer. Hindi ka na dapat umiinom. Natigilan ang mga kasambahay sa takot. Kumaway si Zachary at dali-daling umurong ang mga ito. Huwag kang makinig sa mga iyan, Mr. Spencer, paliwanag ni Zachary. Wala itong seryosong dahilan. Huwag mo akong lokohin, alam ko ang lahat, sagot ni Spencer na malungkot ang tinig. Alam kong may masama talagang balak si Cynthia simula pa lang. Hindi ko lang akalain na magagawa pa rin niya iyon kahit nasa bingit na siya ng kamatayan.
Naniniwala ako na kung nalaman ni Ginoong Nock na nalason ka, magsisisi siya sa pagtitiwala sa maling tao. Kalimutan na natin iyon, nakaraan na iyon kaya wala nang saysay pag-usapan pa, sagot ni Zachary. Tama ka, tugon ni Spencer sabay buntong hininga. Wala na rin naman siya. Ang tanging hiling ko ay sana gumaling ka sa tulong ng gamutan. Si Charlotte ang pinakamagandang halimbawa, kaya naniniwala akong gagaling ka rin. Si Ginoong Nock ay wala na, kaya ikaw na lang ang natitirang sandigan ng Nock Group. Naiisip mo ba kung ano ang mangyayari dito kapag wala ka? At ang mga bata rin. Ano na ang mangyayari sa kanila kung mawala ka? Alam ko, sagot ni Zachary sabay tango. Pupunta ako sa opisina bukas upang ayusin ang ilang bagay bago ko simulan ang gamutan. Kaya baka kailanganin ko ang tulong mo sa mga gawain sa bahay. Sige, sagot ni Spencer habang napatingin sa kamay ni Zachary na may benda. Napanood ko ang balita at alam kong mahirap ito para sayo. Pero tandaan mo, mahaba pa ang buhay mo. Hanggat nabubuhay ka, may pag-asa. Alam ko, sagot ni Zachary sabay tango muli. Pupunta ako sa opisina bukas upang ayusin ang ilang bagay bago ko simulan ang gamutan. Kaya baka kailanganin ko ang tulong mo sa mga gawain sa bahay. May kirot sa puso ni Zachary nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tama siya, hanggat humihinga ako, may pagkakataon pa akong baguhin ang lahat. Mag-focus ka lang sa gamutan at magiging maayos ang lahat, sabi ni Spencer sabay tapik sa kanyang balikat. Si Ginoong Stark ang bahala sa kumpanya at ako naman sa bahay. Kaya huwag kang mag-alala. Sige, sagot ni Zachary na may ngiti. Handa na ang tsaa, tikman mo. Sige, sagot ni Spencer. Tahimik silang uminom ng tsaa sa silid-aralan habang naririnig ang mahinang patak ng ulan sa bintana. Napansin ni Zachary ang kulubat na kamay ni Spencer habang nagbubuhos ng tsaa para dito. Hindi niya napigil ang isipin ng kanyang ama at napabuntong hininga. Sa tingin mo ba, nagsisi ang ama ko sa kanyang mga naging desisyon bago siya pumanaw? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Siyempre, sagot ni Spencer sabay buntong hininga. Gusto niyang personal na humingi ng tawad kay Charlotte. Kaya't buong oras bago siya pumanaw, hinihintay niya itong dumating sa pintuan. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata dahil sa labis na pagsisisi. Nais sana niyang nagawa pa ang mas marami para sa iyong ina, para sa iyo, at para kay Miss Lindbergh. Kaya sana, gawin mo ang anumang ninanais ng puso mo. Huwag mong hayaang maging katulad ka ng iyong lolo. Namatay siyang puno ng pagsisisi, ngunit wala na siyang magawa para baguhin iyon. Ang kayamanan at kapangyarihan ay walang halaga sa pamilya Nock. Madali lamang nilang makuha ang mga bagay na iyon sa isang iglap. Ngunit ang relasyon, iyon ang bagay na matagal nang hinahangad ng iyong ama at ng iyong sarili. Kaya dapat mo itong ipaglaban. Nagulat si Zachary sa mga salitang iyon. Alam lang niya noon na si Spencer ay kanang kamay ni Henry, ang pangalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa pamilya Nock. Siya ang laging nagpapakalma kay Henry kapag ito ay nagagalit at nagbibigay ng payo kapag ito ay naliligaw ng landas. Siya rin ang nagsanay ng mga tauhan ng pamilya Nock tulad nina Bruce at Ben. Sa katunayan, siya lamang ang tanging tao bukod sa mga miyembro ng pamilya na lubos na nakakakilala kay Henry. At gaya ng inaasahan, alam ni Spencer kung ano ang iniisip ni Zachary, ang mga bagay na gusto niyang gawin at ang tunay niyang mga ninanais. Kung iisipin mo sa ibang paraan, hindi mapapahalagahan ng isang tao ang isang relasyon kung ito ay laging maayos at walang problema. Sa kalaunan, mag-aaway din kayo dahil sa maliliit na bagay, sabi ni Spencer. Sa kabaligtaran, ang mga relasyong dumaan sa hirap at pagsubok ay karaniwang nagiging matibay at mas matamis sa huli. Maaaring ito ang hamon para sa inyo ni Charlotte na kailangan ninyong pagdaanan. Kapag muling nagsama kayo, mas lalo ninyong mapapahalagahan ang inyong pagmamahalan. Tinapik ni Spencer sa balikat si Zachary at sinabing, kaya, Mr. Zachary, hanggat nabubuhay ka, matutupad ang iyong mga pangarap. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng matinding lakas ng loob kay Zachary. Matagal na niyang hinanggad na marinig ang ganoong mga salita mula kay Henry, na siya ay nauunawaan, sinusuportahan, at pinaniniwalaan.
Hindi man iyon nangyari, sinabi naman ito ni Spencer sa ngalan ni Henry. Naramdaman ni Zachary ang matinding lakas na dumadaloy sa kanyang dugo. Naniniwala siyang magbabago ang lahat kapag siya ay gumaling. Muling mapapasaka niya si Charlotte, at makakabalik na rin sa kanilang tahanan ang mga bata. Magiging perpekto ulit ang lahat. Kinabukasan, nagsagawa si Zachary ng pagpupulong ng board. Ipinahayag niya si Johan bilang executive director, kaya't lahat ng usaping pangnegosyo ay ipagkakatiwala na rito. Gayun din, itinaas niya ang posisyon ni Lucy na ngayon ay mamumuno sa domestic market region. Ginugol niya ang buong araw sa paghahanda at pamamahagi ng mga proyekto sa iba't ibang namumuno, kabilang narito ang gymnasium project na ipinagkatiwala niya kay Lucy. Nagkagulo ang mga empleyado nang marinig ang mga anunsyo. Marami ang may pag-aalinlangan at tanong, ngunit wala ni isa ang naglakas loob magsalita. Mr. Knock, ano po ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito? Tanong ni Johan sa wakas. Ipinahinto ni Zachary si Ben upang isara ang pinto ng silid pulong at idiskonekta ang lahat ng kagamitan sa internet. Sobra akong nagtrabaho nitong mga nakaraang buwan kaya napagpasyahan kong magpahinga muna. Huwag kayong mag-alala, kailangan ko lang magpagaling. Babalik ako pagkalipas ng ilang buwan, puno ng enerhiya, sabi ni Zachary. Nataranta ang mga nasa itaas na pamunuan at agad siyang tinanong tungkol sa kanyang kalusugan. Walang dapat ipag-alala, sagot ni Zachary sabay kaway ng kamay. Tingnan niyo naman ako, mukha ba akong may sakit? Sinadya niyang ayusin ang kanyang hitsura upang magmukhang malakas at hindi mukhang may karamdaman, kahit bahagya siyang pamayat. Gusto ko lang magpahinga, simple niyang sabi. Bukod pa roon, ang punong tanggapan natin sa M-Nation ay nagkakagulo dahil sa mga nangyayari rito sa Knock Group. Kaya kailangan kong asikasuhin yun mismo. Sa huli, tao rin lang ako. May hangganan din ang aking lakas, kaya napagpasyahan kong ituon muna ang pansin sa ating headquarters. Kabanata 1150. Lahat ay tumango bilang tanda ng pag-unawa nang marinig nila iyon. May ilan na nag-isip na ang dahilan ng pagbalik ni Zachary sa M-Nation ay upang ayusin ang mga usapin sa punong tanggapan. Bagaman malinaw na nakasaad sa testamento ni Henry na mapupunta ang lahat ng kanyang ari-arian sa tatlong apo niya, si Zachary pa rin ang nangangasiwa sa lahat sa ngayon. Wala na si Zora sa eksena, at pumanaw na rin si Henry. Kaya't kailangang si Zachary na ang mamahala sa mga problemang nasa M-Nation. Gayunman, hindi niya maaaring ipahayag ito sa publiko dahil maaari itong magdulot ng gulo. Ang mga namumuno roon ay hindi kasing bait ng mga tao sa Divine Corporation. Dahil dito, inakala ng karamihan na ang dahilan ng kanyang pagpapahinga ay upang ayusin ang mga usapin sa M-Nation. Nakahinga ng maluwag ang lahat maliban kina Johan at Lucy. Ang dalawa ay tila may ibang iniisip. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Zachary sa kanyang opisina upang pumirma ng mga dokumento. Kumatok si Johan sa pinto at nagtanong, nagpapahinga ka ba dahil kay Charlotte? Naniniwala akong napanood mo na ang balita, sagot ni Zachary. Malaki ang respeto niya kay Johan. Kahit matigas ang ulo ng matanda, hindi ito kailanman umaatres kapag kailangan ng kumpanya ng tulong. Oo, sagot ni Johan sabay buntong hininga. Ang mundo talaga ay puno ng pagbabago. Hindi ko rin maintindihan kung paano gumagana ang pag-ibig sa mga kabataan ngayon. Sana lang ay hindi ka masyadong malungkot dahil dito. Sa tingin mo ba ay isa akong padalos-dalos na tao? Sagot ni Zachary habang patuloy sa pagpirma ng mga papel, hindi man lang tumingin. Pupunta ka ba talaga sa M-Nation? Tanong ni Johan habang nakakunot ang noo. Ayon sa mga impormasyon ko, si Mr. Spencer ang humahawak ng mga usapin doon. Tama ka, sagot ni Zachary at tumigil sa pagsusulat. Ang totoo, hindi iyon ang dahilan ng pagpapahinga ko. May sakit ako, at mamamatay ako kung hindi agad ako magpapagamot. Ano? Gulat na wika ni Johan. Tigilan mo yan, hindi nakakatawa. Sana manatili itong lihim, paalala ni Zachary ng seryoso. Nakipag-ugnayan na ako sa mga abogado para gumawa ng testamento. Kung may mangyari man sa akin, ikaw at si Mr. Spencer ang mamamahala sa kumpanya. Bukod pa roon, ang lahat ng mamanahin ko ay mapupunta sa aking tatlong anak. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang sakit mo?
Tanong ni Johan na may kaba. Wala naman itong gaanong delikado, pero may kaunting panganib, sagot ni Zachary. Naghahanda lang ako upang masiguro na magiging maayos ang lahat. Pero, huwag kang mag-alala, kaya ko ito, sagot ni Zachary na may ngiti. Ayokong istorbohin pa ang isang matanda gaya mo, kaya magpahinga ka na rin. Ikaw talaga, sagot ni Johan na halatang nag-aalala. Hindi ko malaman kung nagsasabi ka ba ng totoo o nagbibiro lang. Hindi mo ba ako kayang maging tapat kahit minsan? Seryoso ako ngayon, sagot ni Zachary sabay abot ng dokumento. Ikaw at si Mr. Spencer lang ang may kopya nito, kaya pakiingatan mo ito. Ano ito? Tanong ni Johan habang dahan daw ang binubuksan ang file. Basahin mo na lang, sagot ni Zachary. Tapos na ako para sa araw na ito, aalis na ako. Ibinaba ni Zachary ang kanyang panulat matapos pirmahan ang huling dokumento at umalis na. Binuksan ni Johan ang file at inilabas ang dokumento. Laking gulat niya nang makita na iyon pala ay ang testamento ni Zachary. Eksaktong ganoon ang nilalaman nito tulad ng sinabi ni Zachary kanina. Kapag may nangyari sa kanya, sina Spencer at Johan ang mamamahala sa Knock Group. Para naman sa kanyang mga anak, iniwan niya ang lahat ng ari-arian ng Knock Group sa tatlo niyang anak, kasama ang detalyadong plano ng paghahati. Nakasaad din sa testamento na maaaring pamunuan ni Robbie ang Knock Group sa edad na 12, sa ilalim ng pangangasiwa ni Spencer. Para naman sa kanyang mga personal na ari-arian, lahat ng iyon ay iniwan niya kay Charlotte. Gayunman, ang bisa ng testamento ay 1 taon lamang. Kung may mangyari kay Zachary sa loob ng panahong iyon, ipatutupad ang nakasaad dito. Ngunit, kapag lumipas ang 1 taon at wala sa kanyang nangyari, mawawalan ito ng bisa. Hindi makapaniwala si Johan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumbinsido siyang si Zachary ay tunay na may mabigat na karamdaman, at maaaring mawala anumang oras.